Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinabulaanan ang umano'y lockdown dahil sa dumaraming kaso ng Mpox. Tinaguriang Mount Kamuning ipagigiba na. Senior high school ipinapanukalang alisin sa ilalim ng basic education. 200 pesos minimum wage hike aprobado na sa Kamara. Odd-even scheme kanselado, EDSA rehabilitation suspendido. At Filipina beauty queen CJ Opiaza, opisyal ng kinoronahan bilang Miss Grand International 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, pinabulaanan ng Department of Health o DOH ang kumakalat online na nagsasabing magkakaroon ng lockdown dahil sa dumaraming kaso ng monkeypox o Mpox sa bansa. Ayon po sa DOH, hindi kailangang magpatupad ng lockdown dahil hindi naman po airborne ang Mpox. Dagdag pa nila, mild na Mpox Clade 2 variant ang naitala sa bansa at hindi ang nakamamatay na Clade 1b variant. Inaabisuhan naman ng publiko na sumunod lamang sa health advisories ng official account ng DOH. Umapela naman ang Commission on Human Rights o CHR sa publiko na hindi totoo ang mga paratang at huwag isisi sa LGBTQI community ang pagdami ng kaso ng Mpox sa bansa. May tuturing umano itong fake news, discrimination at prejudice na nagdudulot ng takot at pangamba imbes na masolusyonan ang tumataas na kaso ng sakit. Ang Mpox ay nakakahawang sakit na pantal at posibleng makaranas ng mga sintomas ng lagnat, sakit ng ulo, kalamnan at back pain na kumakalat balat sa balat. Ayon pa sa CHR, ang Mpox ay hindi pumipili ng kasarian dahil ito ay nakakaapekto sa sinuman, anuman ang kasarian o sexual orientation. Kaugnay pa rin pong balita, inilahad ng DOH na mas malaking problema sa Pilipinas ang Human Immunodeficiency Virus o HIV kesa sa Mpox. Dahil dito ay minumungkahi ng DOH na gawing National Public Health Emergency ang HIV dahil sa paglobo ng kaso nito sa bansa. Tumaas ito ng 500% o 57 ang bilang ng kumpirmadong kaso kada araw mula January hanggang March ngayong taon. Pilipinas din po ang may pinakamataas na bilang ng bagong kaso ng HIV sa Western Pacific region. Samantala, isa pong sensitibong balita, nakaranas ng miscarriage ang kababayan po natin na overseas Filipino worker matapos manganak habang nasa eroplano ng Jeju Air Flight patungong Incheon, Seoul, South Korea. Mula Clark International Airport, kasama ng OFW ang kanyang asawa, biyanan at anak na bumabiyahe at nagle-layover sa Incheon Airport papuntang Saipan, Northern Mariana Islands. Nadala pa ng 911 rescue team ang OFW sa Inha University Hospital, ngunit idineklara ng dead on arrival ang bagong silang na sanggol. Bagamat nasa mabuti ng kalagayan ng OFW, tinitiyak naman ng Department of Migrant Workers na sasagutin ito ang lahat ng nagastos ng pasyente sa ospital, gayon din ang investigasyon, pag-autopsy at pag-uwi sa bangkay ng sanggol. Sa ibang balita, ipinagigiba na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation o DOTR ang kontrobersyal na footbridge sa Quezon City na tinaguri ang Mount Kamuning. Ito ay bunsod ng matarik at hindi accessible na overpass, partikular sa mga senior citizen at persons with disability o PWDs. Alinsunod sa direktibang nais ng Pangulo, target ng kagawaran na masimulan po ito ngayong taon, kung saan plano nilang magtayo ng mas mababang footbridge na may elevators na kokonekta rin sa GMA Kamuning EDSA Busway Station para mas maging convenient sa publiko. Samantala, sa kabila ng masamang panahon, nagtipon-tipon pa rin po ang libu-libong Muslim sa iba't ibang panig ng bansa upang gunitain ang Idil Adha o ang pista ng sakripisyo. Tungayan ang ulat mula kay Jade Buhon.
Nitong umaga ngayong Biyernes, sinalubong ng malakas na ulan ang mga nagtipon-tipon para sa Idil Adha sa University of Makati. Sa kabila nito, hindi alintana ng mga nananampalataya ang basang paligid bunsod ng pagbagsak ng ulan habang sila'y nananalangin. Ang Idil Adha ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam na ginugunita ang pananampalataya ni Prophet Ibrahim, kung saan ito ay ayon sa paniniwala na si Prophet Ibrahim ay handang isakripisyo ang kanyang anak bilang pagsunod sa utos ni Allah. Kaugnay nito sa Quirino Grandstand sa Maynila, libo-libo rin ang mga nananampalataya na nakiisa sa dasal at pagdiriwang. Matatandaan, idineklara ng Malacanang ang ika-6 ng Hunyo bilang regular holiday upang bigyan daan ang paggunita sa banal na araw. Dito hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na magnilay sa kahulugan ng sakripisyo para sa kapakanan ng bayan. Binigyan din niya na ang tunay na halaga ng pag-aalay ay nasusukat sa dignidad, katarungan at habag na naibabalik sa lipunan. Ang nasabing kaganapan ay kasabay rin ng pagtatapos ng Hajj o ang banal na paglalakbay ng mga Muslim sa Mecca. Samantala, sa pagtatapos ng nasabing kaganapan, nananatili ang diwa ng pagkakaisa, pananampalataya at pag-asa sa puso ng bawat nakibahagi. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isinusulong naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na maalis na ang Mandatory Senior High School o SHS level sa K-12 program sa ilalim ng Basic Education. Ito ay bunsod ng samot-saring reklamo na kanilang natanggap mula sa mga magulang at iba't ibang sektor na bukod sa dagdag oras at gastos lamang ang SHS ay tila hindi nakamit ng programa ang layunin na makapag-produce ng mga skilled graduate may kaalaman sa 21st century skills at kahandaan sa landas na pipiliin sa kolehiyo. Sa ilalim ng inihaan na Senate Bill 3001, ipinapanukalang amyendahan ang Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act, kung saan magkakaroon na lamang ng 1 taong edukasyon sa kindergarten, 6 na taon sa elementarya at 4 na taon sa secondary education. Susunod sa News Force. Commission on Human Rights umapela na itigil ang paninisi sa LGBTQ+ sa pagkalat ng monkeypox. PNP Chief Torre isusulong ang modernisasyon sa PNP. OFW patungong South Korea, nanganak sa eroplano, sanggol, binawian ng buhay. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.